So ano naman po ang inyong opinyon dito po sa panawagang mass resignation ni Senador Alan Cayetano? Well, unang-una, alam nating lahat na hindi mangyayari yan dahil wala namang magre-resign. Iilan lang kung meron man, no? Lalo na yung mga bagong halal nitong kararaan na 2025 elections, no? So, it's impossible. It's not going to happen. Pero, dapat rin nating maintindihan where Alan Cayetano is coming from. At least nalalaman niya or napapansin niya na sobra na ang galit ng tao sa hindi lang sa mga politiko, kundi yung sistemang nagpapairal ng ating politika. No, para bang hopeless na ang ating sistema, no. Kanya ganon. I can understand where he's coming from. So what about yes, what about the opinion na siya po'y nanggugulo lamang daw o parang nanlilihis ng usapan? I don't think so. Hindi naman siguro ganon, hindi naman para gawin. It's more parang siya mismo parang napi-feel niya na galit na ang tao sa mga nangyayari. Dahil yung corruption masyado malawak hindi naman lahat na halos no? Not only the executive but even the legislature, almost both houses of Congress, no? So talagang ang tao naghahanap ng sistemang mas matino. And we are not seeing it from where we are right now, no? Sa palagay po ba ninyo, the situation today is opportunistic, meaning it is opportune, ito po isang oportunidad para maisulong ng dalawang kampo, meaning kampo ng Marcos at kampo ng Duterte, na isulong po ang kanilang mga propaganda, ang kanila pong mga gustong mangyari sa dulo, which is 2028. Well, obviously, no, ang problema nga is meron ding mga tao, mga kababayan natin na parang hindi na mahihintay yung 2028 kasi tagal pa nun. That's more than 2 years down the line, no? At saka kung ang pagpipilian, yun pa rin the same dynasties, the same contractors, the same parang mangyayari sa atin, di ba? Yun ang nakikita ko malaking problema. That is why ang nakakatakot dito kung merong mga adventurists, no, like from the military or na umisip ng ibang paraan. Huwag naman sana. Ayun, okay. So, all right, kung hindi mass resignation at snap elections, anong tingin po ninyo sa sinabi ni Senador or Senate President Tito Soto na the only way really is to make sure that people go to jail? Accountability. Well, that is the cry of the moment, no, yung accountability. Pero kung aasahan naman natin, yung ICI, gaano katagal? Kasi investigative body lang yan Recommendatory lang. So after the recommendation, it goes to the ombudsman. After the ombudsman comes up with its preliminary investigation, tsaka palang pupunta sa Sandigan Bayan. So baka ang mangyari parang Napoles, no? Naghintay, tumagal lang ng tumagal. At also in the case of Napoles, years ago, may mga nakulong pero hindi lahat. Nang nasa kanyang listahan. Yung chief of staff ni Bong Revilla na namatay ng kaawa-awa namatay na sa kulungan. Pero sila lang. Pero yung big fish among the legislators, among the politicians, wala lusot din di ba? Kumbaga parang nakapagpakulong ng ilan, humupa na yung galit ng tao na tabunan, nagkalimutan na. Yun na nga. Kaya dapat talagang panawagan natin, huwag humupa yung outrage, no? At tayo bantayan natin ang husto yung mga nangyayari. Let's demand accountability and transparency. Sa inyo pong column, nabanggit din po ninyo na maaring sangkot ang COA sa flood control scandal. Sa tingin po ninyo, gaano kalalim ang kanilang pangungunsinti o ang iskandalo na namang ito? Well, hindi lamang sa lower level na COA, no, na resident auditors kasi yan. Pero bakit pati isang commissioner ng COA, yung asawa, nakisawsaw na rin sa flood control, di ba? So you can see that it goes all the way to the top. Parang lahat ng sangay ng gobyerno, merong kalukuhang nangyayari. Hindi lamang flood control, pati school buildings, may mga ghost school buildings, may mga ghost hospitals pa kung ano-ano na, no? Parang ano ba ito nangyayari? Wala nang katapos sa korupsyon. At parang imposible na hindi alam ito ng Commission on Audit. That's what you're saying. Precisely, yes. Okay.
Sa ICI investigation naman po, dapat po ba itong isa publiko? Do the people trust the ICI enough na titigil halimbawa ang Senate Blue Ribbon Committee ng kanilang pag-iimbestiga at iiwan na lamang po sa ICI? Hindi. Dapat, absolutely, it must be open to the public, open to the media. If at all, kung talaga merong yung mga revelations, pwedeng mag-executive session, no? yung delikadong revelations that may impact on national security. But otherwise, everything should be open and transparent. I see. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon para sa amin. Political strategist, Lito Banayo. Maraming salamat din, Corina. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.